Hello mga kumarites, ayan na naman nga po tayo sa ating DIY. Nakikita nyo ba yung drawing ko? Ayan nga po yung ipapagawa ko kay Jowa, yung drawing ko nga po dyan sa taas. O diba, ang ganda pang grade 1. Ito nga po yung sinasabi ko sa kanya. Pero syempre naintindihan niya yung drawing ko kahit nga po hindi maganda talaga. Naliwanag ko na nga sa kanya kung ano nga po yung gusto ko at kung saan ko nga po ilalagay. Gusto ko kasi talaga malawak itong aking kusina, kaya sabi ko nga ay gawaan niya na lang ng patungan yung aming lagayan ng mga kawali or lutuan. Inaba na nga po nila yung kanilang gagamiting kahoy dito. Hirap pa nga po iyo nung nag-DIY kami ng amin condiments rack. Pero syempre hindi natin itatapon yan kumarites dahil gagamitin pa naman natin iyan. At pinaplano na nga po namin at iniisip na nga po namin kung ano nga po yung magiging design niya. Para mas maging malawak nga po yung aking lababo, kaya nagpagawa nga po ako sa kanya nito. At nga po naming DIY ay nung December 31. Dahil marami pa nga pong tira doon sa binili naming paleta, kaya pwede pa nga po itong gamitin. Yan, at pinapaliwanag ko na nga sa kanya kung ano nga po yung magiging itsura ng kawali or yung mga ilalagay namin. Sabi na nga rin ito, pero sabi nga ni Jowa ay hindi naman maingay yung paglalagari ng kahoy. Parang nasisikipan kasi ako doon sa pinaglagyan nga po namin ng mga kawali o yung lutuan, kaya gusto ko nakahanga po ito. Pero syempre hindi tayo gagastos kumarites, mag-DIY lang tayo. Saan niya na nga kumarites dahil sinukat na nga po niya iyon. Pinasukat nga po siya sa akin at binigay niya nga po muna yung metro. Kung ano nga po yung mga naiisip ko na gagawin dito sa aming bahay ay si Jowa nga po yung tagagawa. Dahil alam nyo naman na maliit nga lang po yung kusina namin at ang hirap nga po talaga magdagdag ng gamit. Dahil baka sumikip nga po yung kusina namin. Tutuusin talaga, marami pa talagang kulang yung kusina namin. Pero syempre kung ano lang ang meron, ayun lang muna. Sabi ko nga sa inyo kumarites na nabuo nga itong bahay namin na parang DIY lang halos lahat. Hindi naman nga po ay bigay nga po sa amin. Paminsan-minsan nga po ay tumutulong ako sa kanya, pero ako nga po ay nagluluto lang ng ulam namin. Pansit canton at itlog nga po yung ulam namin. Nakita nyo naman ay hindi pa nga po ako nakaligo. Nabukasan na nga lang po ako maliligo dahil mag-grocery naman ako sa umaga. Ang gabi na nga rin po akong hindi naka-grocery. Kaya marami na naman nga pong kulang dito sa ating munting tindahan. Tingnan nyo naman yung mga gatas ko at wala na nga rin po kaming Nescafe stick. Niliha nga po pala muna ni Jowa yung kahoy para maging makinis. Ayan, at tinatry niya na nga po muna yung itsura at sinusubukan niya na nga pong buuhin. Ayan nga po yung nagbabantay sa aming tindahan dahil ako nga po ay nagluluto. Hindi na rin naman kami nagsasaing dahil may bahaw pa kaming kanin. Nagpapakulo pa nga po ako ng tubig, ayan, at kailangan ko rin naman siyang tulungan sa paghawak dyan. Ayan nga lang po yung naging ambag ko kumarites, taga-abot at saka taga-hawak. Valentine's nga pala ngayon kumarites, pero wala naman nga po akong hiling na at hindi na nga ako magsasanaol sa mga makakatanggap ng flower at chocolate. Sa akin ay okay na nga po itong ginawa niyang DIY. Di talaga kami nagse-celebrate ng Valentine's kumarites dahil February 16 nga po ay birthday ng anak ko. Kaya sabi ko nga kaysa naman na lumabas kami tuwing Valentine's ay doon na lang kami lalabas sa birthday ng anak ko. Ayan, at sinusukat na nga po namin yung unang kawali na ilalagay. Siyempre yan nga po ay sa likod. Sa malaki hanggang sa maliit nga po yung gagawin namin. Wala din naman talaga kaming pang-celebrate ng aming Valentine's kumarites dahil alam nyo naman malapit na naman nga po yung mga bayarin. At alam nyo naman kumarites na medyo naparami nga po yung order ko ngayon sa Shopee para mapaganda nga po itong bahay namin. Bawi na lang talaga kami sa next Valentine. Hindi lang talaga kita sa social media kumarites, pero napaka-sweet nga po nitong aking jowa. Parehas nga po yan silang tatlo at clingy nga po yan sa akin, kaya minsan ay nakakainis na rin. Saan pa ba magmana yung mga anak kundi sa tatay din nila? Yung tatay nga nila kumarites ay nakikita nga po nila yung effort pagdating sa akin, lalo na nga pagtulong sa mga gawaing bahay. Syempre sa pagsunod nga po ng mga gusto ko. Kaya pati nga po sila ay mas inuuna nga rin po yung mga gusto ko. Sa isang pamilya nga kumarites ay natural talaga yung mayroong tampuhan or away. Pero hindi na nga po kami talaga nagkakaroon ng malaking away nito kumarites. Pag nagkakaroon nga kami ng hindi pagkakaintindihan, panigurado mamaya ay magkakapi na naman kaming magkasama. Kaya nagkikwentuhan na naman kami. Mamaritesan na naman kami hanggang sa nakalimutan na naman namin na kami nga po ay nagtatampuhan. Nakagawa na nga po ng isang lagayan, kaya sinusukat na naman yung next nga pong ilalagay dyan. Kung nga ang bilis lang pala nito gawin, abay umabot pa ng ilang buwan. Syempre hindi naman talaga tayo laging masipag. Meron din talagang time na tinatamad tayo. Ay talaga kumarites, hanggat makakatipid ay hindi talaga kaming bumibili. At kaya nga po gawin ni Jowa ay ginagawa niya lang po talaga iyon. Advantage din talaga kumarites na yung trabaho nga po ni Jowa ay construction worker. Kayang-kaya niya nga po gawin yung mga gusto naming gawin dito sa bahay. Habang nabubuo nga po ni Jowa yan kumarites ay ako naman nga po ay excited. Siyempre at meron na naman bago na mangyayari sa aking kusina. Bago na naman nga po yung magiging itsura. Sa simpleng bagay lang talaga naman ang mga nanay ay magiging masaya na. Ay yung mga nanay, iba na nga po yung kasayahan natin. Iba sa pagkakaroon ng pera at budget, yung mga ganitong bagay nga po ay nagpapasaya
na rin sa akin. Makabili ng mga gamit sa bahay at makabili ng mga kortina. Kahit nga makapaglinis lang ng mga damitan or makapag-ayos ng mga damitan ay isa na nga rin po yun sa nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Dahil alam naman natin na napakahirap nga po talaga mag-ayos ng damitan dahil mabilis nga rin po itong guluhin. Ilang araw na nga po akong nagpaplano na ayusin na nga po yung mga damitan ng mga bata. Pagpalitin na nga po doon sa lagayan ng mga bedsheet namin at mga kortina. Mas kita nga po doon at para mabilis nila mahanap yung mga damit nila. Doon kasi sa drawer na pinaglalagyan ko na damit nila ay madilim nga. At natapos na nga po ni Jowa yung kanyang DIY. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Kukulayan pa nga po niya ito ng puti, kumarites. Sinukat nga lang po namin kung ano magiging itsura. Syempre, kailangan muna natin i-test doon sa paglalagyan niya. So, sa tingin nyo magandang pwesto, kumarites, yung paganyan or yung gusto ni Jowa na pahaba? O kasi ganyan talaga para may space pa nga po doon sa kabilang drawer. Ayan, at tatanggalin ko nga lang po yung isang parang picture na nakadikit dyan dahil natatakpan na. Kasi yung gusto ni Jowa na posisyon, gusto niya nga po yung pahaba para nga daw po maliwanag. Kung nga bago niya nga po ikabit ay manghingi nga muna kami ng idea doon sa mga viewers natin. Nga po yung gusto ni Jowa pahaba, pero feeling ko ay bitin na nga po yung pintuan ng aming hanging cabinet. Yung dalawang picture na nga po yung matatakpan niya. Sabi ko pinturahan niya muna at wag niya munang idikit. Dahil manghihingi nga muna kami ng idea sa inyo. So, sa tingin niyo yung mas maganda yung paganyan or yung gusto ko? Kaya sabi ko sa kanya iurong niya nga muna yung bigasan at titingnan ko muna. Para sa akin nga po mas bagay nga po yung naisip ko para hindi nga po magsikip doon sa may drawer na hanging cabinet. Kaya sabi ko sa kanya ay pinturahan niya nga po muna iyan. Ligpit niya nga muna sa panganay namin yung mga ginamit niya. Sa simpleng DIY, panigurado magkakaroon na naman ng bagong itsura yung aming kusina. Ihan niya nga lang po muna bago nga daw po niya pipinturahan. Syempre kulay puti pa rin yung ating pintura, kumarites, dahil team puti nga po tayo. Team puti sana at team kahoy, pero hindi nga po bagay siya sa aming kusina. Dahil hindi nga po siya bagay doon sa tiles ng lababo namin. Alam niyo ba, kumarites, na nabitin pa nga siya sa ginawa niyang DIY. Ang sabi niya nga po ang bilis niyang matapos. Kaya naman maliban sa pag-DIY niya dyan at pagpipintura nung ginawa niya ay pinagpintura ko pa nga yan sa pader. Kaya nga po namin doon sa bandang pinagpapahingahan namin ay hindi na nga rin po maganda ang kulay. Dalas nga po kami doon nakaupo or nakahiga, kaya naman dumumi na po talaga at nagkulay brown na. Kaya pagkatapos niya nga po nito pinturahan ay nagpintura pa siya doon. Balak sana namin ay matulog ng maaga. Mukhang matutulog na naman kaming umaga. Char lang. Ako lang pala yung natutulog ng late, kumarites, dahil nag-i-edit pa nga po ako ng video at nagvo-voice over pa. Madalas nga po yung voice over ko sa tanghali, yung mga bata ay naririnig talaga sa video ko. Dahil doon nga po ako sa tindahan nagvo-voice over. Minsan nga po ay nagvo-voice over ako at merong bumibili. Tinatanong nga po ako kung ano yung ginagawa ko. Sinasagot ko naman ay para sa reels. Dahil alam nyo naman mas kilala nga po ang reels kisa nga po sa pagpo-post at gumawa ng in-stream ads. Kung nga sa kanya ay tapusin niya lang yung pagpintura niyan ay kumain na muna kami. Nakaluto na nga rin po ako ng pancit canton at itlog na ulam namin. Gawa niya nga po dyan, kumarites, ay dinouble coat nga lang po niya iyan. Tapos niyang pinturahan nung natuyo ay nagpintura nga po ulit siya ng kulay puti dyan. Mabilis lang naman matuyo yan, kumarites, kaya okay lang. At tapos niya nga po dyan, kumarites, ay next naman niyang pininturahan itong pader namin. Dito naman nga po sa may hagdanan dahil madalas nga po nilang hawakan. Dapat ko na nga rin po yung bulaklak doon sa kusina namin. Salamat sa panonood, kumarites. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.